Good day! So, ayan. Good morning sa ating lahat. So, ayan. Dito na naman sa elevator. Nandito na naman tayo. Actually, paano na tayo? Papasok na naman tayo. So, waiting. Init ngayon, grabe. So, ito yung pang 22 days natin. Yay! Kunting araw na lang. Kunting araw na lang. 8 days na lang, para matapos natin ang 30 days. So, ayan. Pababa tayo. Mabilis lang naman at dalawang palapag lang naman yung binabaan natin. Naman. So, ayan. Tayo labas! So, kamusta nga pala tayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Lalo na tayong mga OFW. Malayo sa pamilya. Sana ang lahat ay nasa maayos na kalagayan. Healthy. Walang sakit. Malayo sa problema. Alam naman natin na pag tayo ba OFW sa trabaho tapos madami pa rin problema siguro sama na sa buhay yung problema. So ayan, kita tayo sa baba. Medyo may sipon tayo ngayon at ewan ko anong nangyari, bigla na lang nagkasipon kagabi, kahapon pala. At tawag dito, mainit kahapon tapos nung alas 2 alas 3 dito biglang umulan, kaya ayun, medyo nagbago saglit yung temperature. At dito tayo sa baba, hihintay ng ating driver. So ayun nga, pang 22 days na natin ngayon. And yun, masaya naman. Nakakaraos sa ilang araw. Actually hindi ako nag-record kagabi kasi tinamad na naman. Ito siguro yung mga challenges talaga ng mga vlogger na halimbawa pag yung challenges na araw-araw mong gagawin baga, na minsan tatamarin ka na, yung tatamarin ka na minsan, nawawalan ka ng gana, pagod, mga ganong bagay siguro. Yun siguro ang kadalasang nararamdaman ng mga nagbablog, na minsan bigla na lang sumusuko kasi nga lalo na halimbawa ginagawa mo naman araw-araw, ginagawa mo naman lahat, pero yung expectation mo na madaming manonood ay wala. Kaya siguro yun ang isang mga dahilan bakit may mga maliliit na mga vloggers na hindi na nagpapatuloy siguro. I mean gano'n naman talaga. Siguro nga kung yung isang bagay na ginagawa mo is walang purpose, wala kang gustong makamit, wala kang gustong marating, yung ang laging iniisip natin is magkaroon ng exchange sa ginagawa natin, yung monetary exchange na tinatawag sa ginagawa natin, I think is kaya minsan yung dismayado tayo sa mga resulta na dahil nga doon. Pero kung sa tingin ko, kung ang ginagawa mo is something for yourself, ma-express mo yung kung ano yung kakayanan mo, halimbawa may talent ka pagdodrawing, yung mga ganon, pag may talent ka sa pagsasalita, kung ang main purpose ng ginagawa mo is ma-share mo ito sa mga tao, I think
doon ka magkakaroon ng milestone na gagawin at gagawin mo pa rin ang mga bagay na yon kahit na wala kang kakaunti ang viewers mo, kakaunti yung response ng mga tao, yung mga ganong bagay. Tulad sa itong ginagawa ko na 30 days challenge, ito naman ay challenge ko para sa sarili ko, kung titingnan ko kung anong makakaya kong gawin within 30 days, kung hanggang saan ko kakayanin, matatapos ko ba yung 30 days na yun, o kung ano at kung ano ang magiging improvement ko within 30 days na ginagawa ko to. So kaya sa tingin ko yun ang isang purpose na kung bakit gagawin at gagawin pa rin natin yung mga bagay na gusto nating gawin kahit na ang response ng viewers ay kakaunti. So yun lang siguro yung nakikita kong isang rason bakit may yung mga small YouTubers na tinatawag natin, or yung mga aspiring YouTubers na nag-give up dahil nga doon sa expectation nila na kikita agad or magkakaroon agad ng viewers, which is sobrang hirap gawin. Sobrang hirap gawin yung kasi nga sobrang dami talagang mga YouTube channels na lumalabas, lalo na ngayon. Halos lahat ng tao ay gustong sa YouTube, mag-venture sa YouTube. So dahil nga alam naman natin na sobrang lucrative talaga ng ng kitaan sa YouTube So ayun lang siguro ang nakikita kong isang rason para sa mga YouTuber na nag-give up. Gawin nyo lang yung gusto nyong gawin, i-share nyo lang din yung mga bagay na gusto nyong i-share, at wag tayong mag-expect ng talaga agad, kasi nga alam naman natin na hindi namin talaga natin masasabi na magugustuhan agad tayo ng mga tao, ng mga viewers, kasi iba ang bawat consumer ng YouTube is may iba-iba ding genre na pinapanood. So tulad sa akin, may mga certain na YouTubers na pinapanood ko for yung lifestyle, yung tawag dito, yung mga tumutulong. May mga YouTubers ako na pinapanood sa genre na yun. Meron akong pinapanood sa self-development na genre. Meron akong pinapanood sa finance, sa sports. Meron din akong pinapanood na genre na channels. So yun ang mga kinokonsume ko sa YouTube talaga. Kung gusto niyo malaman kung ano yung mga pinapanood ko na channels, comment lang kayo at may share ko din sa inyo yung mga channels na pinapanood ko talaga. At saka meron din sa relationship din, sa relationship development, meron akong mga certain channels na pinapanood din. So ayan, so sira na yung sapatos ko, tatahiin ko pa pala yan. So ayun, at yun lang siguro. Papasok na naman tayo sa opisina ngayon. Hintay tayo sa ating driver. Dito na din yung kasama ko. Hihintay din ng driver. Kasama kami. So mamaya uli.